Hello mga tao. It is me, Apple with me, and welcome to a chill episode. Yes, dito sa tower natin. Magbe-build lang tayo. And papagandahin natin yung bahay ng ating mga villagers. Specifically, mga librarians natin. And sila yung pinakamarami nating villagers eh. At kita nyo, kung saan sila nakatira, kawawa naman yung sa may bahay nila. Sobrang pangit. Wala silang bubong. And look at this beautiful sunset sa ating realm, Calzones. Oh yes. So ito yung ating special butas sa tabi ng ating base. And kita nyo may baboy dyan. Nandiyan nata siya since day 1 eh. Day 1 ng ating server. Or baka yung baboy na yan na mas malalim. Naalala nyo ba nandito si Chosen One dati? Ni-rescue natin siya dito. Pero itong baboy, ito ata siguro yun. Yung day 1 baboy natin. Tingnan nyo siya. Hindi siya nagde-despawn dito sa beautiful butas natin. Look at this. Masarap dito sa butas na to guys. Try nyo rin minsan. Hindi kayo magde-despawn pag nandito kayo. At for some reason talaga. Hindi nawawala yung mga dito, yung mga hayop. Alam ko may donkey rin tayo dito dati eh. Ay, yun siya. Yun. Akala ko nag-despawn siya. Walang nagde-despawn dito sa ating special butas. Hello there, donkey. Yes. Nag-enjoy ka ba dito sa ating special butas? Nalalim mo na dito sa butas natin. Sabi naman ng iba. Mas masaya kapag mas malalim sa loob ng butas of friendship. Kaya dito maging friends na tayo. Although actually, akala ko meron ng may-ari ng donkey na to kaya di siya nagdi-despawn. Pero ito, pwede pa tayo maging friends kasama tong donkey na to. So ito, tara na. Let's be friendships dito. Sa loob ng ating butas of friendship. What is that? Medyo nabali pa yung leeg niya. Parang sobrang ayaw niya maging friends. Pero nasa loob tayo ng butas of friendship. So hindi may iwasan na ayan na. Magiging friends talaga tayo dito sa special butas natin. And look at this guys, nasasakyan na natin yung ating donkey friend dito. Pero iiwan muna natin siya dito sa ating special butas of friendship and wonders. Dahil iba yung plano natin para sa episode na to, magbe-build tayo ngayon. So ito, papasok tayo sa ating base for materials. At tingnan nyo naman yung amazing flying skills na yan. So chill nga lang muna tayo sa episode na to dahil medyo off yung boses ko ngayon. So medyo tayo, ASMR vibes. Yes. So ito, simula na ng ating build. Yung naisip ko kasi ay gagawa ko ng parang library para sa ating mga librarians dito sa tabi ng ating tower dyan. And actually itong building na to, nandito yung nether portal natin sa loob niyan. Naisip ko na ay sasama na rin natin itong nether portal build natin sa tabi ng ating library. Gagawa natin rin ng special area, parang decorated area rin para medyo maganda-ganda rin. Hindi ko masabi ito. Maganda-ganda rin yung ating nether portal. So ito makikita nyo, gumagamit ako ng netherrack para sa ating build. Wow, so adventurous naman. Pero hindi, ito ang natin. Itong netherrack lang to. Panggawa ng outline, panggawa ng basic shape lang para makita ko lang, may idea lang ako kung ano yung magiging shape at size ng natin dito, library build. And ito, meron na tayong basic shape, basic outline na gawa sa netherrack para dito sa ating library. And ito rin yung size na gusto ko siguro. Kasya naman siguro lahat ng librarians natin dyan. At kita nyo rin, may pinaplano akong maliit na tower para sa ating nether portal. So, sisimulan ko na yung ating building. Okay guys, time for a quick ASMR moment dito sa dagat kasama yung ating mga turtle friends. Yes, so relaxing. Yes, pakinggan nyo yung tunog ng campfire na yan. So relaxing. At yung tunog ng alon dito sa ating dagat. Yes, habang may sunset dyan sa harap natin. So cozy. Wow. Okay, nagsasayang lang ako ng oras kasi wala akong time-lapse ng pagbe-build ng ating build. So, balik na tayo sa realm. Look at that. Marami tayong progress bigla. Yes. Hindi kasi pwede gumawa ng time-lapse dito sa Minecraft Bedrock. Medyo hassle gumawa ng time-lapse. Pero ito, after kasi gawin natin yung outline ng ating library sa last clip na yun, dinesign ko siya sa creative mode at ito, tinatransfer ko na lang yung creative mode designs natin dito sa survival. And makikita nyo, meron na tayong maraming progress. Kita nyo yung tiny tower na yan. Yan yung sinasabi kong plano ko para sa ating nether portal. And yes, gawa siya sa cobblestone at netherrack ngayon. Papagandahin natin yan later on. Gagawin natin siya ito. Parang ganito, yung spruce wood natin at lalo na tong crimson wood natin. Yes, so medyo mas adventurous ako sa build na to dahil gumagamit ako ng blocks na bihira ko lang gamitin. Itong crimson wood natin. Itong spruce, lagi naman natin ginagamit to. Pero tutuloy ko na lang muna yung pag-build ko dito at i-update ko na lang kayo pag nakahanda na yung ating ulam. Yums.
Wow, ang ganda naman ng walls na ginawa natin dito para sa ating mga villagers. And ang ganda naman ng base natin dyan over there. And oh, look at this! Ang daming progress sa ating bagong build. Pero it's looking good, no? Looking yummy. But yeah, maraming building na nangyayari off camera. And under construction pa itong ating build so far. May scaffolding pa and kulang pa sa details yung build natin. Pero so far, I think okay yung itsura nyo. Kita nyo yung ating stained glass dyan. Siguro itong side na to, lalagyan lang din natin ng stained glass. And ito yung ating portal building. Yeah, nandito pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko siya tatanggalin. And yeah, look at our details here. And ito yung pangalawang tower natin, mas maliit na tower para sa ating portal. So I think okay nga yung itsura niya so far, no? Medyo may pagkasimbahan vibes siya dahil sa stained glass nga niya. But yeah, itong mga villagers natin, mabibigyan na natin sila ng bagong bahay soon. Or at least yung mga librarians natin dyan, bibigyan natin sila ng magandang library para hindi na sila natutulog dito sa labas. Ouch! Oh, what's that guys? Naamoy niyo ba yun? No? Mukhang ready na yung ulam natin dahil tapos na yung build natin. Wow naman, yes. Sana talaga mas madali gumawa ng mga timelapse dito sa Minecraft Bedrock Edition. Para bata magawa yun, kailangan natin ng pangalawang account and medyo hassle yun. Mahirap yung mga timelapses dito. So, ayan, tapos na agad yung ating build. And ita-transfer ko na sana yung mga villagers natin papasok sa ating library. Pero medyo wala na tayo sa tamang oras. Gusto ko sana sa gabi natin sila ita-transfer dahil mas madali yun, makikita yun lahat sila nandiyan sa isang area. Pero ito, ipapakita ko na lang yung loob ng library natin dahil sumisikat na yung araw. So ito yung ganda ng library natin, no? Ito yung chicken natin, ito lang decorations natin. Well, hindi talaga ako madalas gumagawa ng mga interiors para sa ating mga builds. So itong library natin, lagyan natin ng konting decorations para naman mas magmukha siyang library. Marami akong bookshelves dito galing yan sa Woodland Mansion. So marami tayo. Oh, sabay-sabay nagising. Oh, wow naman. Synchronize yung gising nila. Pero ito, may isa pang bagong bookshelf dito. Ano nga ba? Kina-craft yun. Ano tawag sa kanya? Ayun siya, si Chiseled Bookshelf. And yeah, pwede pa natin siya i-craft to. So, ito, magsisimula na tayo sa interior ng ating library. And wala akong plano dito actually. Oy, check natin lumabas. Excuse me. Pero sige ito. Kakalat lang natin yung mga bookshelves natin dito. Wow naman, ang ganda ng library natin, no? Ang ganda ng bookshelves. Halatang di ako marunong sa interiors Pero actually, yung maganda sa bagong chiseled bookshelves ay pwede natin lagyan ng actual libro sa loob nila tulad nito. Oh, look at that. Ang ganda ng itsura niyan. Lagyan pa natin ng isa dito and isa dyan. Oh, isa dito. Medyo kailangan natin mag-aim ng maayos and kung i-right click natin ulit, ayun, makukuha natin yung mga libro na nilalagay natin dyan sa loob. So ito, medyo i-spread natin yung mga books natin dyan. Pero okay, ito na muna yung library natin so far at hihintayin ko na lang muna ulit gumabi para ma-transfer ko na yung ating mga villagers sa loob. Yeah. Okay guys, ito na, lumulubog na yung araw. Look at that beautiful Calzones sunset at oras na para i-transfer yung mga villagers natin. Itong mga ibang villagers natin hindi makatulog dahil may pader na nakaharang sa mga beds nila. Bakit kasi gusto nyo dumaan dito? Oh, may isang librarian tayo dito. At siguro siya na lang yung unahin natin. Sorry villagers, medyo inaapakan ko kayo. Oh, hello there pusa, Kalboy, yes. Medyo kamukha niya yung pusa ko. Pero ito yung unang librarian na ita-transfer natin. So, yung strategy natin dito ay kukunin natin yung bed niya. Tapos, tumatakbo siya. Yan, ibababa natin. And pupunta siya sa bed niya. And then sisirain natin. And, may isang villager dyan. Bababa natin ulit yung bed dito para susubukan niya ulit humiga doon and whoopsie doops, punta ka dito sa bed mo over here ngayon. Ay, hala. May ibang villager na nag-link sa bed na to. Oh no. Kailangan nakahiga lahat ng villagers natin para di magkagulo yung mga beds natin dito. So, higa ka na po dyan. Bakit ayaw mo matulog? Ayun na. Okay, so, kukunin natin yung 3 villagers na to siguro. Kaya natin sila pagsabay-sabay. Tapos, ilalagay natin yung mga beds nila dito para hahabulin nila. Susubukan nila humiga dyan. Ayan nakahiga na siya. And, ilalagay lang natin yung mga beds nila slowly dito palapit sa ating library over here. So, kung ilagay na natin yung isang to dito sa loob, sana pumasok na yung isa nating librarian dito sa bago nilang library. Ang ganda-ganda na library nyo. Yun nag-link siya doon. Yes, very good. Yes, pasok ka na doon. Yes.
So gagawin ko lang to para sa lahat ng mga librarians natin. And yeah, gets nyo na kung bakit kailangan natin gawin to sa gabi para yun nga, susubukan nila humiga sa mga beds nila. And yan, mas madali ito kaysa sa mag-setup pa tayo ng rails para madala lahat ng mga librarians natin dito sa loob ng library. Pero yeah, eventually, nagawa natin siya. Look at this. Wow, ganda. Ang dami ng librarians. Yeah, sana ma-enjoy nyo yung bago nyong library dyan. At tinanggal ko nga pala yung mga ibang bookshelves dito. Makikita nyo, natitira na lang mga chiseled bookshelves dyan sa likod. Oh, ang ganda ng interior design talaga natin. Parang mas madami pang librarians kaysa sa mga libro dito. Pero at least, ang ganda na ng bagong bahay nila. Sarap ng tulog nila. Sarap ng ulam. So tuloy yung ating chill episode today, guys. May isa pa tayong i-build ngayon para sa ating mga villagers. Pero ito, mas simpleng build na lang siya. Mas simple na design. And nandito tayo ngayon sa Mesa Biome dahil kukuha ako ng iba't ibang kulay ng terracotta. And gusto ko sana ipakita sa inyo yung benefit ng beacon natin dito sa Mesa Biome. Dahil yung maganda dito sa terracotta ay hindi natin kailangan ng full-size beacon para makuha yung insta-mining effect ng beacon natin. So, ito, pag wala pa tayong beacon buff, ganito kabilis mag-mine ng terracotta. But, ito, kita nyo, maliit yung beacon natin, di ba? Tapos, pag kunin natin yung haste 1, as in hindi yung pangalawang haste, as in itong isang haste lang, makikita nyo yung difference. Oh, look at that mining. Oh, ang bilis natin mag-mine. So, hindi natin kailangan ng maraming gold blocks or maraming resources para makakuha ng maraming terracotta, oh. Look at that, guys. Nandito na naman tayo sa ating ASMR dagat. Ibig sabihin, nagbe-build na naman ako off-camera dahil hindi ko kaya gawa ng time-lapse yung building process natin. So, papakinggan na lang natin yung relaxing sounds dito ng ating campfire at ng dagat natin dito at ng ating pagong dyan sa ibabaw ng payong. Wow, ang galing! Halos tapos na yung build natin dito. Makikita nyo, gumamit lang ako ng iba't ibang kulay ng terracotta dito. Kita nyo, super simple lang yung build natin para mga maliliit na bahay para sa ating Mason villagers. Nasaan ba sila? Ito, Mason villager to. Yes, yung mga gumagamit ng stone cutters na yan. Yes, so aapakan natin ng konti yung villagers natin dito and dadalhin na natin yung mga Mason villagers natin sa kanilang mga bagong bahay. Magsisimula tayo dito sa villager na to na may bed na. So, lalagay lang natin yung bed niya dito at sana pupuntahan niya. So, as usual, wala tayong interiors dito. Pero, ito, pupunta ba siya dito? Hello? Oh yes, ayan, the green sparkly particles. Ibig sabihin, nag-link na siya sa kama na yon. So, gagawin lang natin ito para sa lahat ng mga ibang villagers natin dito, mga masons natin. Ayan na siya, sa bago niyang bahay. Very good. And ito na yung ating mga Mason villagers sa bago nilang area, sa kanilang mga little colorful bahay dito. Sobrang simple lang ng build, pero nagustuhan ko siya. Kita niyo lang yung loob, medyo walang laman, no? Yes, never tayo gumagawa ng interiors dito. At, dito pala sa bahay na to. Mga leather workers, yung mga nakatira dito, minsan nasa stock sila sa pinto dito. For some reason, hindi ko alam kung bakit. Pero, yeah, yung mga masons natin dito naman sila. At makikita nyo dito, meron silang parang dig site. So, ito yung nagustuhan ko sa build natin dito. Simple lang siya. Yung idea ko dito ay meron parang ito. Mukha siyang trail ruin, diba? Parang custom trail ruin. Parang archaeologists itong mga masons natin na nakahanap sila ng ruins dyan at ine-explore nila. So, yeah, yung mga specialists natin sa bato-bato, sila rin yung dito. Nag-explore sa, kunwari, merong trail ruin dyan. And yeah, ito yung medyo nagustuhan ko sa na to. Simple build natin. Merong medyo storytelling, no? Hindi siya parang random butas lang dito. Hindi siya random mga bahay dyan sa tabi. May dahilan kung bakit dito nakatira yung mga natin, masons. Kung bakit merong butas dito sa sahig. So, may one last build pa tayong kailangan gawin para sa mga natitirang villagers natin dito. Itong mga, itong Fletcher, yung mga farmers natin, yung mga cleric villagers, yes. So, naisip ko mag-share na lang silang lahat sa isang malaki-laking structure o building dito. Isang malaking bahay. At naisip ko na dito na lang ilalagay yung malaking bahay na yun. Dito sa original semi-bahay. Excuse me? Ba't siya tumalon dun pa ba? Nakita niya yun? Tumalon siya dito pa ba? Pag gumawa ka ng stairs dyan, tapos tatalon siya. Talaga tong mga villagers, nako. Pero chill tayo today, guys. ASMR.
O dito, sobrang pasaway talaga tong mga villagers. Ito, ayaw niya matulog. Gabing-gabi na. Yung pasok ka na doon. Hindi ko alam talaga kung bakit hindi sila makadaan dito sa door na to. Itong specific villagers natin na nakatira sa bahay na to. Excuse me, ayun yung kama nyo. Ayaw niya matulog. Pasok ka doon. Excuse me, hindi mo ba kita yung kama mo? Yun, tulak natin siya. Ayan, finally. Ewan ko ba kung ano nangyayari sa mga villagers na yan. Itong mga leather workers natin, mga pasaway. So, sa next episode ko na i-build itong bagong building para sa mga natitira nating villagers. Sisimulan ko lang yung pag-clear out nitong semi-bahay nila at iiwan ko itong sign na to na ginawa natin a long time ago. Si villagers are our friends. But yeah, yun na muna yung ating episode for today, guys. Sabihin nyo ko sa comments kung ano, nagustuhan nyo rin itong mas chill vibe natin dito sa episode na to. And yeah, ito naka-clear out na yung ating build site para sa next episode. So, magkita-kita na lang ulit tayo dun sa next one. Thanks for watching, mga tao. Have a great day. Goodbye.